Ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamainit na balita dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, inflation rate sa bansa nitong Marso tumaas sa 4.1%. Oil crisis tinututukan ng pamahalaan. Supply ng langis sapat pa ng hanggang 50 araw ayon sa DOE. Kita ng magsasaka posibleng bumaba sa 7,300 pesos kada buwan ayon kay Senator Ontiveros. Independent foreign policy, panawagan ng civil groups. Higit sa 53 million pesos na halaga ng walang FDA permit na gamot at iba pang kontrabando, timbog sa MICP. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, sapat pa hanggang 50 araw ang supply ng langis sa bansa ayon sa Department of Energy o DOE. Nakatakda naman ang delivery ng nasa 900,000 barrels ngayong buwan kung saan inaasahang darating sa Biyernes ang unang 300,000 barrels mula sa Malaysia via Singapore at ang karagdagang 2 pang 300,000 barrels mula sa North Asia at India. Dagdag pa ng DOE, nasa maayos na kalagayan pa ang bansa pagdating sa supply at wala ring nakikitang matinding balakid na naiuulat. Kanila rin umanong mahigpit na binabantayan ang mga kumpanya ng langis at hinihinga ng mga ito ng weekly inventory report upang matiyak ang katatagan ng supply lalo na sa mga malalayong lugar at sa mga independent gas station. Samantala, sa kamakailang inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas sa 4.1% ang inflation rate sa bansa nitong Marso kumpara sa naitalang 2.4% noong Pebrero. Tumaas din ang food inflation sa 2.8% mula sa dating 1.6%, kasunod ng pagsirit ng 3.6% ng rice index matapos ang magkakasunod na pagbaba nitong nakaraang linggo. Kasabay nito, tiniyak ng Department of Agriculture o DA na may mga hakbang na upang hindi lubhang maapektuhan ang mga magsasaka, mangingisda, maging ang mga consumer sa mabilis na food inflation at pagtaas ng presyo ng langis. Kabilang sa nasabing hakbang ang tulong pinansyal sa mga magsasaka at mangingisda, kasabay ng pagtiyak ng kanilang mga pangangailangan gaya ng fertilizer at iba pang farm input gamit ang 1 billion pesos Quick Response Fund ng DA. Para sa ating ulat panahon, patuloy pa rin mararanasan ang mainit at maalinsangang panahon sa buong bansa dulot ng ridge ng high pressure area sa malaking bahagi ng Luzon, habang easterlies naman sa Visayas at Mindanao. Posible ring makaranas ng bahagya at sandaling pag-ulan sa Visayas at Mindanao, lalo na sa Zamboanga Peninsula at Soc-Sargen. Inaasahang ding papalo sa 42 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na mararamdaman sa Cotabato City at Butuan City. Samantala, namataan naman ng Pag-asa ang low pressure area higit 3,000 kilometro sa silangang bahagi ng northeastern Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may mataas na tsansang mabuo bilang bagyo sa mga susunod na oras. Susunod sa News Force. Oil crisis tinututukan ng pamahalaan. Kita ng magsasaka posibleng bumaba sa 7,300 pesos kada buwan ayon kay Senator Ontiveros.
Independent foreign policy, panawagan ng civil groups. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.